sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Papa Dudut. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang magandang gabi sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nakatutok palagi sa Papa Dudut Stories. Ako si Judy Ann Garcia, pero tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Juday. Tubong Maragondon, Cavite. Pero nakatira ako ngayon dito sa Calamba, Laguna, kasama ng aking pamilya. Dito rin ako nag-aaral at nagpa-part-time work tulad ng mga letter senders ninyo, ay na-inspire din po akong mag-share ng aking karanasan. Dahil na rin sa mga magagandang kwentong una kong napakinggan dito. Sana'y magustuhan po ninyo. Papa Dudut, isa akong taong adventurous. Mahilig ako sa hiking and sports. Lalo na kapag kasama ang boyfriend kong si Jericho. Kasama ng ilan naming kaibigan na kapwa adventurous. Nakagawian namin ni Jericho na umakyat sa mga matataas na bundok. Kahit yung mga nasa liblib pang mga lugar. Yun ang naging bonding moment namin ng boyfriend ko at napakarami naming masasayang memories. Samantala taong 2020, ilang araw bago magkaroon ng nationwide lockdown dahil sa COVID pandemic, ay nagpasya kami ni Jericho na mag-hiking sa Mount Makiling. Kasama dapat kami sa grupo pero himiwalay kami sa kalagitnaan since veteran hikers naman kami. At alam na namin ang pasikot-sikot sa bundok since nakailang hiking na kami dito. Pumayag naman yung leader namin basta ang sabi lang niya ay huwag kaming magpapakalayo-layo ng todo. At yun na nga, Papa Dudut, sinimulan namin ang pag-hiking. Naglakad-lakad kami hanggang sa makarating kami sa isang malaking puno. Doon namin napagpasyahang mamahinga. Umupo kaming pareho sa nakausling ugat ng puno at doon ay nagkwentuhan pa kami ni Jericho. Maririnig mo ang harutan at tawanan namin. Akalain mong hindi kami nag-hiking. Pero Papa Dudut, mamayang kaunti ay nakaamoy kaming pareho ng mabangong amoy, as in parang amoy citrus. Nagkatinginan kami ni Jericho pero wala namang kumakain ng dalandan o orange sa amin. At kaming dalawa lang ang naroroon. Hanggang sa nakaramdam kaming pareho ng pagkahilo at hindi na namin alam kung ano ang nangyari ng mga sandaling yon. Nagising na lamang kami ng madilim na ang paligid. Agad namin kinuhang flashlights na dala namin habang ako naman ay sinilip ko ang aking cellphone. 7:30 PM na ng gabi at agad kaming tumayo at inayos ang aming mga sarili. Pero Papa Dudut, habang naghahanda na kami sa aming pag-alis, doon sa puno ay bigla kaming nakarinig ng sitsit. Agad na hinanap namin kung saan yon nanggagaling. Baka kasi yung leader namin yon at hinahanap na kami. Pero nilibot ng liwanag ng flashlight ang buong paligid. Pero wala kaming nakita. Sinubukan na lang naming baliwalain yon. Bagamat nung mga sandaling yon ay medyo kinakabahan na kami. May sumisitsit ulit. Pero sa pagkakataong yon ay biglang namatay ang flashlight na hawak namin. Ano ba yan, Eko? Seryata itong mga dala nating flashlight. Hindi mo yata tinesting ito bago natin dalhin. Reklamo ko. Tinesting ko yan bago tayo umalis. At saka bago lang ang mga batteries niyan. Alam ko kasi ako ang nagpalit. Sagot ni
Jericho sa akin habang inaayos ang hawak niyang flashlight. Hindi ko maayos tong flashlight ko kasi ang dilim. Wala akong makita. Reklamo ko ulit. Eto na, inaayos ko na yung sa akin, ang sabi ni Jericho. Bakas ko sa kanyang boses ang pagmamadali. Hanggang sa biglang may kumalabit sa bato ko. Inakala ko nga na si Jericho yon pero biglang umilaw ang flashlight na hawak ni Jericho. At nagulat ko na nasa harapan ko na pala siya. Nakita ko rin ang boyfriend ko na nanlaki ang mga mata sa takot habang nakatutok sa akin ang ilaw ng flashlight. Mamayang kaunti bigla niya akong hinila palapit sa kanya. Halika na, umalis na tayo dito. May panig sa boses ni Jericho. Habang hindi ko naman mapigilang tumaas ang balahibo sa buong katawan ko lalo na noong maramdaman ko na parang may kung anong nilalang sa likod ko. Hinawakan ako ni Jericho ng mahigpit at nagmamadali kaming tumakbo at buwaba ng bundok. Nung makarating na kami sa paanan ng bundok ay saka ko lang siya tinanong kung bakit gano'n na lang ang reaksyon niya. May nakatayong babaeng nakaputi na mahaba ang buhok. Sa likod mo kanina, wika pa ni Jericho sa akin. Nakaramdam naman ako ng takot. Anong itsura niya? Usisa ko. Walang mukha basta white lady tapos mas matangkad pa sa'yo. Pero nagpanik ako kasi napansin ko na duguan yung mga kamay niya at malapit ka na niyang hawakan sa batok. Kwento ni Jericho sa akin. Hindi ko na maitago noon ang takot na nararamdaman ko. Buti niligtas mo ako. May pagkapasalamat na wika ko sa kanya. Pagkatapos noon ay inisip na lang namin na baka may pinatay doon na babae at kaya nagpakita yon sa boyfriend ko dahil baka nabulabog sa ingay namin. Samantala pag uwi namin sa kanya-kanya naming bahay ay bigla akong nanamlay at parang magkakasakit. Napansin yun ni mama at agad niya akong inasikaso. Napansin namin na tadtad ako ng rashes sa balat. Nangamba pa nga ako na baka na-dengue ako. Nangako naman si mama na pagising ko kinabukasan ay masama pa rin ang pakiramdam ko ay dadalhin na niya ako sa klinik para maipagamot sa doktor. Papadudot almost 3 weeks kaming nagkaroon ng lagnat ni Jericho. Buti na lamang at sem break namin noon kaya walang problema. Minsan lumala ang sakit ko tapos ay magiging trangkaso pag umaga or pagkagaling ko ng tulog. O kaya kahit simpleng idlip lang tapos normal na para sa akin yung lagnat. Dahil dito ay sobrang nag-alala ang mama ko sa kalagayan ko. At dahil nga nagsimula ito noong mag-hiking kami sa Mount Makiling at dahil sa ikinuwento ko sa kanya na nakakita ng white lady ang boyfriend ko ay nagpasya siyang dalhin ako noon sa albularyo. Hindi nagtagal, may nagpuntang albularyo. Akala ko ay magiging maayos na ang lahat at gagaling na ako. Confident ako noon kasi may mga orasyon siyang ginamit. At ang sabi pa niya ay mayroon nga kaming nagamba ng masamang elemento. At hindi raw ito titigil hanggat hindi raw ako nagsisisi. Sinabi kong matagal na akong nagsisisi kaya matapos ang mga ritual at pag-aalay ng langis at mga sariwang prutas at gulay ay umasa ako na gagaling na ako. Kitang-kita ko pa nga kung paano unti-unting nangitim ang mga balat ng mansanas, mangga at saging tapos ang sabi pa ng albularyo ay senyalis daw yon na tinanggap daw ng elemento ang alay naming prutas. So ina-expect ko talaga na ayos na ang lahat. Pero papadudot, nagkamali ako dahil hindi pa rin ako gumaling noon. Kaya labis na nag-alala noon si mama. Samantala sa sobrang pag-aalala ni mama ay nag-offer yung tiyahing kong si Mila na magpunta daw kami somewhere sa Mount Banahaw kasi may kilala itong ilog daw doon na may milagrosong tubig. Ganon syempre grinab ni mama agad ang alok. Then aside from that ay parang may maliit na fundraising activity na inorganize si tita kasama yung kakilala niya na malapit lang din doon sa Mount Banahaw. At kahit na nga nilalagnat ako ay sumama ako sa kanila papunta sa Mount Banahaw. On our way paakyat ng bundok ay okay naman at wala naman akong naramdaman na kakaiba. Bali 5 pala kaming magkakasama. Yung driver na si Kuya Jong, si Tita Mila at saka yung kaibigan niyang si Mang Enzo, syempre kasama si Mama at ako.
Mabait naman si Kuya Jong at Mang Enzo. Sobrang daldal nila habang nasa biyahe kami. Halos hindi ko na napansin na may lagnat ako that time. Nakakatuwa dun yung simoy ng hangin at sobrang relaxing. Kahit na sobrang tirik yung araw ng mga oras na yon. Mas malamig pa yon kesa sa Baguio, sa totoo lang. May nadaanan din kaming church na sobrang weird kasi bukod sa puro babae yung mga nandun. Yung pinakapari nila is babae din. Samantala bukod sa aming 5 ay may kasama din kaming tour guide, si Kuya Vince. Mabait naman siya at binigyan niya kami ng tips. At saka reminder bago kami tumawid ng ilog para makapasok doon sa kuweba. Hindi nga nagtagal ay nakatawid na kami ng ilog at nasa loob na kami ng kuweba. At naglalakad kami papasok pa dahil may iloloob pa pala yung kuweba. Napansin ko na sobrang dilim pala talaga niya at ang daming ding lagusan. May mga lagusan doon na sobrang dilim niya tapos sa dulo niya ay may matatanaw kang liwanag na parang labasan. Ang weird talaga kasi nung una ay naririnig ko habang papasok ay agos ng tubig pero habang tumatagal ay parang may kasama na yung agos at tunog ng bumubulong. Hindi ko yun naiintindihan pero parang tinatawag ako. Papadudot nakarating kami sa parang pinakapuso ng kuweba. May pinaligong tubig sa amin na galing lang din doon sa mismong bukal ng kuweba habang nagdarasal kami. Sabi ng mga kasama ko lalo na si Mama na guminhawa daw yung pakiramdam nila. Pero ako'y iniisip ko na baka dahil sobrang lamig lang ng tubig. Pagkatapos naming manggaling sa kuweba ay naligo ulit kami ng kaunti sa ilog bago umahon. Tapos ay buwaba kami ulit ng bundok at dumiretso sa aming inuupahang cottage para magpahinga. Sina Tita Mila at Mang Enzo naman ay bumili ng laruan ng mga bata na gagamitin sa fundraising activity. Habang nasa cottage ay nakaramdam ako ng kakaiba sa aking katawan. Lalo kasing bumigat noon ang pakiramdam ko. Kaya nagpa siya akong bumangon noon. Siyempre namang pupunta si Mama sa supermarket kaya naisipan kong sumama sa kanya. Nagbabaka sakali na umayos na ulit ang pakiramdam ko. Samantala ay nakarating kami sa supermarket pero nagsimulang mahilo ulit ako. Ramdam ko na masakit na sa ulo yung sinag ng araw at parang nasusuka ako. Sinabi ko yon kay Mama at inisip niya na baka sa biyahe lamang yon. Kasi ilang oras din yung biyahe pababa tapos ay medyo traffic na din pagbaba namin ng bundok. Dahil yun daw yung pinakabayan nila. Pabalik na kami ng mas lumala yung pakiramdam ko. Ramdam ko na pwede akong mag-collapse o kaya ay magsuka anytime sa loob ng kotse. At may mas ilalala pa pala yun pagdating namin sa kubo na tinutuluyan namin. Halos hindi ako makakilos pero pinilit ko pa ding tumulong na mag-repack ng mga snacks at laruan para sa mga bata. Dumating na din yung mga kakilala ng tita ko tapos ay maya-maya pa ay nag-start na sila ng activities. Nasa kalagitnaan sila ng activity nang umikot ang paningin ko at nag-blackout saglit ang paligid. Pagising ko ay pinapaypayan na ako ni Mama at halos lahat ng mga tao doon, including kakilala ni tita ay nakapaligid na sa akin. Tinanong agad ako ni Mama kung ano ang nararamdaman ko. Ganon din yung kakilala ni tita. Tinanong nito sila Mama kung anong ginagawa, saan kami nagpunta, before, etc. Sinagot naman nila Mama then after that ay nalaman ko na manggagamot pala yung kakilalang yun ni tita na tawagin na lang natin sa pangalang Apo Intoy. Pinaupo nila ako noon sa isang tabi tapos ay may kinausap si Apo Intoy na kasama niyang babae. Tapos ay panaitang lamang nito sa manggagamot. Then may kinuha siyang something sa bag niya. Isang bagay na parang kulay lumang gold at inipit niya sa pagitan ng daliri ko sa paa. Pagkatapos ay parang may binubulong siya. Napayak ako sa sobrang sakit kasi talaga namang masakit yon. Parang mapupunit na mababalian ng daliri ko. Pagkatapos ay may sinabi si Apo Intoy sa babaeng kausap niya kanina na noong time na yon ay nakapikit habang nakaupo na hindi namin maintindihan. Tapos dumilat si ate at nag-usap sila ng ibang language nung una na hindi talaga namin maintindihan. Saan mo siya nakita?
Tanong ni Apo Intoy sa babaeng kasama niya. Sumagot naman ang babae ng language na hindi namin maintindihan. Noong time na yun ay narealize ko na parang sinasapian yung babae. At ang kausap ni Apo Intoy ay ang nilalang na nakita sa katawan ng babae. Pero noong una akala ko ay nantitrip lang siya pero pagtagal ay mukhang sinapian pala siya. Sobrang aggressive noong babae in a way na tumatayo na siya at tumitingin siya sa akin na parang first time niya na makakita ng tao. Tumawa ng mahina si Apo Intoy. Tao siya, hindi siya bagay sa'yo. Maghanap ka ng kalahi mo. Narinig kong sabi ni Apo Intoy. Siyempre hindi ko alam ang ibig sabihin noon pero hinayaan ko lamang sila na tapusin ang ritual. Pagod na rin kasi ako noon at gusto ko nang matapos ang lahat. Papadudot nagtagal ang pag-uusap nila Apo Intoy at noong nilalang na parang nag-bargain sila. At nang matapos ito ay biglang nahimatay yung babae at unti-unting nawala ang sakit na nararamdaman ko sa paa. Sinabi sa amin ni Apo Intoy na habang pumapasok kami sa kuweba, may nakakita daw sa amin na hindi namin nakikita. Gusto daw niya akong isama sa kanila dahil nakursunadahan daw ako. At niremind nila ako na pagpasok ng kuweba ay huwag magturo at tumingin kung saan saan. Pero hindi pa doon natapos ang lahat dahil mahinang nilalang yung kumursunada sa akin sa kuweba. Binanggit niya na mayroon pang isang nilalang ang nagpapahirap sa akin. Kaya sinabi ko kay Apo Intoy ang tungkol sa mga nangyari sa amin doon sa Mount Makiling. Muling nagsagawa ng ritual ang matandang manggagamot pero sa pagkakataong yun ay para mapaalis o mapahinto ang elemento na nagpapahirap sa akin sa loob ng ilang linggo. At sa pagkakataong yun ay hindi na yun babaeng kasama ni Apo ang sinaniban kundi ako na. Nawalan ako ng malay noon at hindi ko na alam kung ano ang nangyari. Pero nung nagkamalay ako ay ikinuwento sa akin ni Apo Intoy na napakiusapan na niya yung elementong nagpapahirap sa akin. Hindi lang sa akin kundi pati na rin kay Jericho. Ayon pa kay Apo Intoy, napatawad na raw kami noong elementong yun at tatanggalin na raw nito ang sakit na ibinigay niya sa amin ng boyfriend ko. At napansin ko nga noong nagkamalay ako ay maayos na ang pakiramdam ko. Sobrang ginhawa, as in parang hindi ako nagkatrangkaso. Pagkatapos naman noon ay umuwi na si Apo Intoy at ang kasama niyang babae na pagod sa pagpapaalis ng dalawang elementong gumulo noon sa buhay ko. Isa yung galing sa Mount Makiling at ang isa naman ay galing sa Mount Banahaw. Kinagabihan sa cottage, tinawagan ako ng boyfriend ko at natuwa ako dahil masayang binalita niya sa akin na wala na raw siyang sakit. Para daw nagkaroon ng himala. Kaya naman kinuwento ko sa kanyang nangyari at laking pasasalamat ni Jericho dahil pinatawad na kaming pareho ng nilalang sa Mount Makiling na nagbigay sa amin ng sakit. Lumipas naman ang mga buwan at bumalik kami sa eskwelahan para mag-aral. Nang matapos ang first semester at sumapit ng sem break ay inaya ko ulit si Jericho noon na mag-hiking kami pero nag-pass na siya dahil sa traumang inabot niya doon sa Mount Makiling. Siyempre nalungkot naman ako pero wala akong magagawa. Sa kabilang banda ay inaya naman ako ng mga pinsang ko na mag-soul searching kami sa Mount Balagbag sa San Jose del Monte sa Bulacan. Nung una hindi ako na-excite kasi sa ilang beses na akong umakyat doon sa Mount Balagbag since 2016 ay masasabi kong hindi siya extreme. Parang naglalakad ka lang talaga at walang adrenaline rush. Ganon pa man ay masasabi kong maganda naman ang view mula sa tuktok ng bundok na yon. Umakyat kami ng pinsang kong si Ara sa Mount Balagbag. Kasama namin noon ay ang boyfriend niyang si Allen. At isang pares na magjowa din na kaibigan naman ni Allen. Nagbibiro pa nga noon si Allen na hala paulit-ulit yung dinadaanan natin. Puro damo. Minsan natatakot kami kasi sa una ay seryoso si Allen na mag-deliver pero at the end na puro damo ay medyo nabubwisit nga ako kasi puro damo ang nasa itaas. Walang puno masyado sa matatarik na part. Tapos nagbibiro din ito si Allen na may nararamdaman siyang nakakatakot na maliligaw daw kami dahil nararamdaman niyang may mga malignong nakatingin sa amin. Habang sila ay nagtatawanan sa pagpapanggap ni Allen na may third eye ay tahimik naman ako. Siyempre ayaw ko na kasing maulit yung masamang experience ko. Oy, tingnan niyo si Juday, kanina pang walang kibo. Wika pa ni Allen. Juday galaw-galaw din nang hindi ma-stroke, biro pa nito sa akin.
May problema ka ba, Juday? Pabulong na wika ni Ara sa akin. Wala naman. Ayaw ko lang gumawa ng ingay kasi baka may magambala tayo. Alam niyo naman yung naging experience ko sa Mount Makiling at Mount Banahaw. Baka makursunodahan ulit ako. Nakakatakot. May pag-aalalang wika ko. Sana hindi ka na sumama sa amin kung matatakot ka pala. Natatawang wika ni Allen sa akin. Siya nga pala sa mga nakakaalam at nakapunta na sa Mount Balagbag. Maraming mga daan doon na pasanga-sanga. Yung sa left side pataas na at yung sa right side ay may tindahan at pababa naman yung daanan. Mapapansin nyo yon dahil yung left side sign na mahirap na ang daanan. Papadudot tandang-tanda ko noon. Lakad lang kami ng lakad hanggang sa mapansin ng pinsang kong puro pababa ang daan imbes na matarik. Pero hindi niya inalintana yon bagkus ay pinagpatuloy namin ang paglalakad. Hanggang nagulat na lamang kami na isang sementeryo ang bumungad sa amin at mga bahay na abandonado. Sira-sira ang mga tabing na wari binagyo at iniwan na lamang. Nalagpasan namin ang sementeryo at puro puno na. Iba na ang dinadaanan natin, ang sabi ng pinsang ko. Lahat kami balot na ng takot. Baka sa mga mukha ang panlalamig at pagtataka samantalang tumakbo ang babaeng kasama din namin at nagsisigaw. Siyempre nagulat kami noon at tinabol namin agad ito dahil lalo lang kaming matatakot. Pinipilit ng pinsang kong pakalmahin ang sitwasyon pati na rin ang aming emosyon. Hanggang sa napagpasyahan namin na bumalik kami kung saan kami dumaan nang may biglang nagsalita sa kanilang likuran. Bakit kayo kumanan? Hindi nyo ba alam na dead end na ito? Wika ng isang malaking boses na lalaki. Paglingon namin ay nagulat kami nang makita namin ang isang matandang lalaki na nagsisigarilyo ngunit sa dilim ay hindi nila ito naaanigang maigi. Bumalik kayo kung saan kayo dumaan at pag natumbok nyo na, kumanang kayo, sabi ulit ng lalaki sa amin. Nakaramdam ako ng panghihilakbot kasi alam kong hindi tao ang matandang lalaking yon, pero hindi ako nagpahalata at nagsimula na kaming maglakad ulit. Pero nang bumaling ulit ako para tingnan ng matanda ay wala na ito. Doon ay nakumpirma ko nga ang hinala ko na hindi yon isang tao. Samantala ay muli kaming dumaan sa sementeryo at isang bahay ang nakita naming may kandilang nakasindi. Minabuti namin itong pagtanungan. Isang matandang babae ang humarap sa amin at inunahan na niya kami. Bakit kayo kumakanan? Nanlaki ang mga mata namin dahil hindi pa man kami nagsasalita. Ay tanong na kaagad ang bumungad sa amin. Nagtanong naman sina Ara at Allen kung saan ang daan pababa. Kumaliwa kayo dyan. Ani ulit ng matanda at nagpatuloy na sila sa paglalakad. Pero muli kong nilingon ang babae at ang kanyang bahay pero kinilabutan ulit ako. Dahil biglang nawala yung matandang babae kasama ng kanyang bahay. Diyos ko po. Nausal ko habang naglalakad kami. Bakit Juday? Tanong ni Ara sa akin. Lumingon kayo sa kinakaroonan ng matandang babae. Wala na siya pati ang bahay niya. Hindi tao yung napagtanungan natin. Naibulalas ko sa takot. Maski yung matandang lalaki kanina ay hindi rin tao. Sa puntong yun ay seryoso na si Allen. Ha? Paano mo nasabi? Usisan ang kanyang girlfriend. Ayaw niyong maniwala sa akin na may third eye ako. Kaya hinayaan ko lang kayo. Pero kanina pa talaga ako nakakakita ng mga nilalang sa paligid. Nakatingin silang lahat sa atin. Wika ni Allen sa amin. Natahimik kaming lahat. Doon ay inamin talaga sa amin ni Allen na totoong may third eye talaga siya at kanina pa pala niyang nararamdaman na naliligaw na kami dahil sa mga elementong nakapaligid sa amin. Nagdasal na lamang kaming lahat habang naglalakad. Hanggang sa matumbok namin ang tamang daan at nakauwi sa aming cottage. Natulog na lamang kagad kami dahil sa pagod. Kinabukasan naman ay sa pag-uwi namin ay ikinuwento ko kay Lola ang mga nangyari sa amin. Tinanong ni Ara kung may sementeryo ba talaga doon sa Mount Balagbag kasi ilang beses na kaming pumunta doon pero ni minsan ay hindi namin nadaanan yon. Walang sementeryo doon. Pinaglaruan lang kayo ng mga elementong nakatira doon sa bundok. Nagbigay sila ng babala na oras na guluhin nyo. Ang katahimikan nila ay kamatayan ang ibibigay nila sa inyo. Dahil naman sa sinabi nyo ni Lola,
ay natakot na ako. Kaya simula noon Papa Dudut ay nag-retire na ako sa pag-hiking o pag-akyat ng mga bundok. At kung hindi man maiiwasan ay sinasabihan ko na kagad ang mga kasama ko na huwag silang mag-ingay at irespeto nila ang kalikasan dahil masamang magalit ang mga elemento at nilalang ng bundok. Papa Dudut, sa ngayon ay naglaylo na muna ako sa pagiging adventurous at nag-concentrate muna ako sa pag-aaral namin. Kami pa rin ni Jericho hanggang ngayon at masaya naman kami sa relationship namin. Paminsan-minsan ay sumasama kami sa mga kakaibang adventures tulad ng pagpunta sa mga escape rooms at iba pang mga activities na nagpapataas ng aming adrenaline. Yun lang Papa Dudut, sana'y mabasa nyo ito at umaasa kami na mapipili ninyong i-share ang kwento ko. Maraming salamat in advance. Lubos na gumagalang, Juday. Maraming salamat Juday sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na kwento sa aming programa. Marami talagang mga nangyayaring kababalaghan sa mga bundok at kung nais mong mag-hiking ay dapat ay palagi kang handa. Mas mainam kung may kasama kang mga may experience na sa pag-hiking o pag-akyat ng bundok. At kapag umaakyat na kayo ay palagi ninyong isaisip na irespeto ninyo ang kapaligiran. Huwag kayong gumawa ng ingay at huwag magkakalat. Huwag maninira ng mga halaman na madadaanan ninyo at huwag nyo rin kakalimutan na magbigay ng courtesy o yung simpleng pagsasabi ng tabi-tabi po kahit na wala kayong kausap. Maging alerto din kayo sa lahat ng mga oras lalo na kapag umaakyat na kayo ng bundok. Iwasan ang biruan o sakitan dahil kapag nagkamali kayo ay maaaring buhay ang maging kapalit nito. Huwag kalimutan na hanapin ang Kaistorya Horror YouTube channel para po sa pang-araw-araw naming mga upload ng mga nakakatakot na kwento. Uulitin ko, yan po ay Kaistorya Horror YouTube channel. Ang link po ng channel na yan ay makikita sa homepage ng Papa Dudut Stories YouTube channel. Ganon din, sana po ay makasilip kayo at makapag-subscribe na rin sa Gian Gianna Vlogs. Ito po ay aming personal na weekly vlogs ng aking mga kambal, Jem at si Kite. Sana po ay makilala namin kayo at makapasok kayo sa mundo ng vlogging namin sa pamamagitan ng inyong pagsusubscribe. Gian Gianna Vlogs po ang inyong hahanapin. And also kapareho ng Kaistorya ay nasa homepage din po, no? Suggestion ng homepage na ito ang channel na yan. Sana po, asahan ko po na kayo po ay makapag-subscribe na. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.